Okay, so nandito ako ngayon sa aking car company, no, na schedule ng sasakyan ko na mag PMS. Pero nakapag time pa rin tayo na maka-vlog kasi around 3 hours kasi yung PMS maintenance ng sasakyan. So naisipan ko munang mag-vlog, no. Pag-usapan natin yung nangyari. Nag-live ako kagabi. At ang topic doon sa aking live kagabi tungkol nga dito sa pag-snub ni VP Sara kay Martin Romualdez. No, grabe 'yun. Talagang ipinakita ni VP Sara na hindi siya plastic. No? Hindi siya kagaya ng ibang politiko na makipagplastikan, 'di ba? Kasi grabe na yung ginawa ni Martin Romualdez, 'di ba? Yun ang ating pag-usapan, no? Yung pag-snub ni VP Sara kay Martin Romualdez. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Duterte, no? Our former president, na sabi ni former president kung i-impeach itong si VP Sara, mapipilitan siyang tumakbo ngayong 2028. Pwedeng senador at pwedeng vice president. So yan ang usap-usapan. Actually, nakapag-vlog na tayo dito, no, the other day, no. Sobrang advanced tayo dito sa Donmar TV. Pero ngayon sa social media at sa mainstream media, ngayon pa lang binalita. So medyo late na sila sa balita na yan. Pero pag-usapan pa rin natin yan. Okay? Pag-usapan pa rin natin yan. So una nating pag-usapan ito ngang si VP Sara medyo walang preno, ha? Pag snub niya, snub ka agad, ha? Plano niyang mag snub, i-snub talaga ka ni VP Sara. Okay? So, ang tanong doon, bakit yun inisnub ni VP Sara? Yan ang malaking tanong. Bakit inisnub? Ayaw niyang makipagplastikan sa lahat ng ginawa niya. Simulat sa poll, yung ginawa niya kay Gloria Macapagal Arroyo na tinanggal niya bilang Senior Deputy Speaker, hanggang tuluyan na niyang tinanggal, no? Na normal na lang na kongresista si GMA. So syempre, kaalyado yan nila. Ayaw ni VP Sara yung puro lang salita. Sabi nila, unity team tayo. Paano magiging unity team when in fact, no, it's too early. 2 years pa nga, naglaglaga na. Nilaglag si GMA, nilaglag si VP Sara. Yung tungkol sa confidential funds, alam naman natin kung ano yung ginawa ni Martin Romualdez kay VP Sara. So deserve ni Martin Romualdez na i-snub ni VP Sara. Maraming mga nagsasabi, mga dilawan, hindi raw naging professional itong si VP Sara sa kanyang ginagawa ni Martin Romualdez, na in front of the media inisnub talaga, di ba? Para sa akin, no, yan na kasi ang nakasanayan natin sa politika, na mahilig tayo sa makipagplastikan. Kahit may masamang loob na tayo sa tao na yan, nakipagplastikan pa rin tayo. That's a classic attitude ng mga politician natin. Pero ibahin mo yung mga Duterte, iba yun sila, no? Ayaw yan makipagplastikan. Para sa akin, tama lang yung ginagawa ni VP Sara, dahil alam mo, no, ang dating doon, ang epekto doon, malaman ni Martin Romualdez na hindi nagustuhan ni VP Sara ang mga ginagawa niya. Okay? Hindi biro ang ganyan, Martin Romualdez. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Hindi biro, dahil ano yan
alam naman natin nagserbisyo tayo sa si VP Sara, nagserbisyo sa taong bayan. You all know, Martin Romualdez, kung saan pupunta itong mga confidential funds. Alam mo kung saan ito pupunta, pero anong ginagawa mo? Namumulitika ka. Ha? Oh, you disarm VP Sara for doing that. Diba? So, yan, sabi nga ni former President Duterte, what if gawin ko yan sa anak mo o sa asawa mo? Anong mafe-feel mo? Diba? Pinahiya mo si VP Sara. Sabi pa nga ni Duterte, alam mo naman na merong nagrereklamo itong mga Makabayan Black tungkol dyan sa confidential funds. Sana hindi mo na inapprove. Pinag-advisean mo na si VP Sara na wag na lang sanang nag-request sa confidential funds, na at the end of the day pinahiya mo sa media. Yan ang ibig sabihin ni former president diba? At yung usapin na tungkol dito sa tatakbong presidente, tatakbong vice president si Duterte, qualified, diba? Hindi natin alam, no? If I were to choose former President Duterte at Martin Romualdez, for sure, tested na si former President Duterte. Naging presidente na sa Pilipinas, marami nang nagawa. Nung panahon na mayor siya, pwede nating i-exhibit yung Davao niya. Pero yung kay Martin Romualdez, puro lang yan paepal. Ngayon lang nagpakita na tumutulong, di ba? Kung makita mo doon sa DSWD, yung tingob, nandun, malaki yung mukha ni Martin Romualdez, nakatarpaulin. Di ba? Sabi dito sa sa ating vlog, maraming nagagalit sa akin dahil raw naiintriga raw ako. Linaki ko raw yung issue. Ito yung masasabi ko. Hindi ako ang nagpalaki ng issue. Tayo lamang ay nagre-react sa mga balita. Tayo lamang ay nagre-react sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Di ba? Hate me for commenting. Hate me for reacting. Pero wala tayong magagawa. Opinion ko yan. Freedom of expression. Basta ako ang type of vlogger na kung saan yung tama, nandun ako. No? Kahit naman si VP Sara, kung merong kamalian na magawa si VP Sara, ako, ready akong mag-react dyan, ready akong mag-comment dyan. Pero sa akin naman, wala naman akong nakikitang masama. Lahat namang bagay na ginawa ni VP Sara ay nasa tama. Hindi naman siya namumulitika. Hindi naman siya nagpapaepal. Diba? Yung mga dilawan, galit na galit kay VP Sara. Dahil lagi yang kino-compare si VP Sara kay Leni Robredo. If you will compare Leni Robredo, ano bang nagawa ni Leni Robredo? Diba? Puro lang siya. Yung time na si Leni Robredo yung presidente, lagi lang niya kinikontra itong si former President Duterte. Diba? Alam naman natin yan. Pero itong si VP Sara ngayon, todo ang suporta niya kay PBBM. Kaya nga si PBBM ginawa pa niyang caretaker sa bansang Pilipinas si VP Sara nung time na nandun siya sa 30th APEC Summit, di ba? So may trust talaga si PBBM. At ito pa, pag-usapan natin itong impeachment ni VP Sara. Mangyayari lang yung impeachment na yan, no? Kapag pati si Presidente Bongbong Marcos ay magdesisyon rin, di ba? Pero sa mga latest na balita natin ngayon, anong sabi ni PBBM? We don't need her, we don't want her na ma-impeach.
she doesn't deserve to be impeached. Oh, klarong-klaro 'yan, ha. 'Yun ang tunay na mga presidente. 'Di ba? Hindi namumulitika. Oh, so yung time ni former President Duterte, merong mga usap-usapan sa Kamara na i-impeach itong si Leni Robredo, ha. Nung time ni Duterte, ha, gusto nilang ipa-impeach si Leni Robredo. Kasi nung time na binigyan ng gabinete itong si Leni Robredo, 'di ba? Binigyan niya ng posisyon si Leni Robredo ni former President Duterte. Pero anong ginawa ni Leni Robredo? Siniraan niya at siniraan si Duterte sa labas ng bansa. 'Di ba? Nung pumunta siya doon. So kaya tinanggal niya yung ni Duterte yung posisyon niya. Pero nung narinig ni former President Duterte na i-impeach itong si Leni Robredo dahil sa kanyang mga ginagawa, anong move ni former President Duterte? Huwag niyong i-impeach si Leni Robredo. Tama lang ang ginawa ni Leni Robredo na meron tayong, because this is freedom of expression, ganyan ang demokrasya. Okay, hayaan mo siya. Pero tinanggal ni Duterte yung bilang pagiging kabinete niya because it will not help, di ba? Pero si Duterte, sinita niya yung mga kongresista na gustong ipa-impeach si Leni Robredo. Sinita niya dahil hindi yan nakatutulong sa ating bansa. Si Leni Robredo ay halal ng taong bayan at that time, whether we like it or not. So nirerespeto ni former President Duterte ang desisyon ng taong bayan na halal rin si Leni Robredo. Kagaya rin yan ngayon na si VP Sara, halal yan ng taong bayan. Mas malaki pa nga kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit nyo i-impeach? Diba? So ikaw, Martin Romualdez, no? Ewan ko ba kung kakampihan ka pa ba ni PBBM? Ano kaya ang reaksyon mo, Martin Romualdez, sa sinabi ni PBBM na she doesn't deserve to be impeached? Di ba? So, kayo dyan sa Kamara, ayusin nyo ang iyong mga ginagawa dyan. Ha? Itong mga Duterte, gusto lang malaman kung anong, nasaan na yung resibo, kung nasaan napunta yung pera ng taong bayan sa mga extraordinary funds nyo, sa anong tawag dun, travel expenses at itong mga maintenance expenses. Okay? Yun ang gusto lang malaman Duterte. That's fireback ng mga Duterte sa pag-question nyo sa confidential funds ni VP Sara. Pero anong ginagawa nyo? Nasaktan kayo. Instead of answering that one, nasaktan pa kayo. Diba? So yan lang, dyan lang yung ating argumento dyan, no? Dito lang nakasubaybay na dapat tayo ay hindi tayo bias sa ating mga reaction at ating komento. Kung ano lang yung ating nakikita, yun lang ating i-react. Di ba? Hindi ako kagaya ng ibang vlogger, no? Na puna lang ng puna, na walang ebidensya. Paano nyo nasabi? Merong isang mga nagre-react dyan. Paano mo nasabi yung isang vlogger totoo yung mga ano niya, na wala naman siyang ipinakita na na ebidensya. Okay? Maharlika ang pinatutungkulan ko. I'm not the type of vlogger na kagaya ni Maharlika. Natira lang ng tira ng presidente at ni First Lady na wala namang basihan, wala namang, puro lang hearsay ba, kumbaga. Hindi tayo ganyan. Kung saan mag-analyze tayo basing on the datos, basing on the balita na totoo. Okay? So hanggang dito na lang, ha. Like and share this video para kakalat nyo sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay?
libre kayong mag-comment, mag-react sa mga ating pinag-usapan at re-reply tayo sa magandang argumento dyan, ha. Sa comment section pag-usapan natin yan. Okay guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.